Okay, mga sangkay, tignan nga po natin kasi mukhang may pasabog daw po si PBBM dito kay VP Sara eh. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. At ito, pag-usapan po natin ngayon itong Vice President Sara Duterte at President BBM. Pero bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-check nyo po sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na, maki-chismis tayo. Kasi, mayroon daw pong reaction ngayon ang ating PBBM. Si BBM, no? Tingnan nga natin. Gandang hapon, Nel. Ano ba ang naging tugon ni Pangulong Marcos sa naging pahayag na ito ni VP Sara? Good luck. Yun daw yung reaction ni BBM. Pero ang galing, kasi good luck yung sinabi, di ba? Hindi sinabing, yung kung iba niyan, ibang presidente sasabihin, bakit siya tatakbo? Hindi naman siya capable mamuno sa ating bansa. Di ba? Pero siya good luck eh. Ito umano ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang malaman ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo ng Bansa sa taon 2028. Pero ang aga pa, no? Yun ang problema eh. Kasi kapag maaga ka nagdeklara, maaga ka rin talagang dudurugin yan. Ganyan sa Pilipinas eh. Ang politika sa Pilipinas magulo, basura. Kaya nga ako mga sangkay, pabor ako na gawing federal parliamentary system ang sistema ng political system sa ating bansa at gobyerno. Kasi kapag federal parliamentary system, tignan nyo na lang yung mga bansa na parliamentary system. Less yung corruption. Konti lang yung, kumbaga, bilang ng corrupt. Pero sa bansa natin, ano yung wild eh. Yung system ng corruption eh. Kahit sino pa ang maupo dyan kung hindi mababago yung mababago yung sistema. Kaya nga si BBM lang po ang nakagawa na, ang tawag dito, ayusin yung ayusin yung, kumbaga, banggain na ito, mga corrupt na ito eh. Kaya nga lang, ang problema, dahil sa sa lawak ng impluensya ng mga corrupt na ito, at sa lawak ng kanilang sistema, parang ang hirap matibag nila, 'di ba? Personal na narinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference kanina. Oh, personal daw po na narinig mismo ni BBM. So, ibig sabihin, napanood niya mismo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maikli lamang ang naging reaksyon ng Pangulo sa plano ng kanyang running mate sa unit team na pagsabak sa 2028 presidential elections. Nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Hindi naman nakaligtas kay Yusek Castro ang paghingi ng tawad ni VP Sara sa pagtulong kay PBBM. Buwelta niya sa Vice Presidente, Eto na, matindi to. huwag akuin ang tagumpay ng pagkapanalo ng Pangulo noong 2022 elections. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unit team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Dagdag ng Malacanang, hindi dapat itutok sa Administrasyong Marcos ang paninisi sa nangyayaring mga pagbaha. Binalikan ni Jose Castro ang mga nangyaring mga pagbaha sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mo, mga sangkay. Faced with disaster, Duterte falls from view. Panahon daw po ni PRRD yan. Pagbaha, mga sangkay, matagal na rin po talaga yung nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Nung panahon ba ni PRRD, walang baha? Nung panahon ba ni Noynoy, walang baha? Panahon ba ni Gloria, walang baha? Panahon ba ni Erap, walang baha? So matagal na po yung itong nangyayaring pagbaha. Kaya ganito tayo kasi yung sistema ng korupsyon sa Pilipinas malala. No? Wala pong naglalakas loob ng mga presidente na banggain ito except si Bongbong Marcos. Siya lang po ang pumalag eh.
sa kabila ng anyay flood control projects. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Actually, may punto yun. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. You will research Duterte's sluggish typhoon recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, Merong ghost project. Si PRRD pa nga nagsabi. Kahit hanapin po natin yan eh. Madali lang makita yan. Oh. Ayan oh. Ang daling makita niyan. Ayan, Duterte says, ghost projects rampant. Ayan, rampant. Sinabing rampant, ibig sabihin, malala. Ang ghost project, di umano. Okay? Madami. hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Ayon pa kay Yusek Castro, kung merong dapat ihingin ng tawad ang Vice Presidente, ito ay ang issue sa kanyang confidential funds. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Ayan na. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Sa ngayon ayon sa palasyo, hindi pa napag-uusapan ng tungkol sa 2028 elections. Partikular na ang pakikipag-alyansa ng administrasyon sa ibang partido para talunin si VP Sara. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Aba, tindi nun ah. Pero alam nyo guys, delikado dito si VP Sara talaga eh. Kasi maaga siya nagdeklara eh. Posible po talaga siyang wasakin dito ng kanyang mga katunggali. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion mga sanggay sa reaksyon ni PBBM na good luck kay VP Sara? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.